So what's up mga kong, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Hindi ko na patatagalin guys. Wala munang request mga kumag at alam nyo kung bakit. Dahil ito na yung pinakihintay kong battle sa pedestal. Ang finals. Puta. 30 versus Nego G. No? Gustuin ko man mag-recall or mag-recap sa tournament pero tangina nanggigigil na ako, gusto ko na siyang panoorin. Pero sige, pampainit, no? Pampainit muna para maganda yung panood nyo. Punta muna tayo sa bracket ni 30, no? Sa bracket A. Sino ba mga nakalaban ni 30 sa bracket A, no? Hindi ko na maalala kung sino nakalaban niya sa first round. Pero Dave Denver sa second round, Philos sa semis, then Nego G sa finals. Then sa Nego G naman nakalaban niya si Supremo sa semis. Sino nga ba yung sa second round tsaka sa first round? Hindi ko na maalala pero maraming sinira si Nego G na prediction sa bracket niya. Okay? So, alam niyo na yun kung bakit, no? Kasi, ang daming mabibigat na pangalan sa bracket ni Nego G. And, sabihin na nating underdog si Nego G sa bracket niya. Pero, pinatunayan ni Nego G na hindi. Underdog man ako, pero, kakain ako, lalapa ako ng mga mabibigat na MC. So, pinatunayan niya yon sa bracket niya. Tinalo niya yung mainit na Supremo, no? Sino ba si Supremo? Puta, siya lang naman yung tumalo kay Calix sa second round. 'Di ba? So, si Calix na isa rin sa mga inaasahan na makapatong or makatungtong sa finals ng pedestal pero tinalo ni Supremo. Then, nagkaharap sila sa semis at ayun, marami rin nag-expect na ayun, sa lahat ng battles naman I think sa round 1 lang siguro ng tournament na feeling ko lang naman na hindi nag-underdog si Nego G pero second round at third round or semifinals underdog si Nego G doon pero pinatunayan niya na hindi ako underdog, no. So ayun, third din naman, sabi ko nga nakalimutan ko na kung sino yung nakalaban niya sa first round pero buong bracket guys na ano ko to, na review ko to, no. Dave Denver sa second round. Sino ba si Dave Denver? Puta, ang mot ng FRBL 1-up 2. Bakit? No? Siya lang naman yung nag-champion na walang talo sa 1-up sa FRBL. So shoutout Dave. Sana mapanood mo to, no? Shoutout Dave. So ayun, champion ng 1-up season 2, no, sa FRBL si Dave. Sa second round nakalaban ni 30, no. Napakaganda ng laban na 'yon, para sa akin tabla 'yon. Pero wala, kailangan may manalo, no. Tapos semifinal, sino ba yung nakalaban ni 30? Walang iba kundi si Philos. Si Philos na katulad ni Nego G na isa rin sa mga underdog sa bracket A kasi isa sa mga mabibigat na pangalan dito sa bracket A is si Antonio Bathan, si Da Vinci, sino pa? Yan, si Dave Denver, no? So sa bracket na to, yan 30, tangina, isa sa mga mabibigat na battle MC talaga dito sa Motus. Pero ito na, expect the unexpected. Nego G na nasa finals, 39 na sa finals. So, inaabangan ko tong battle na to guys. Tapos ko na kasi reviewin yung first round, second round at semifinals ng tournament. Ito na lang yung hindi ko na re-review. So, pag it was 6 hours ago, no? Uploaded 6 hours ago. Ano ngayon? October 19 ngayon guys. Pero hindi ko naman to i-upload ng October 19. Uploaded to ng siguro 23 Monday ko to i-upload, no. So ayun, na-hype na kasi ako. Si 30 kasi nagko-comment na sa natin. Nagko-comment na si 30, shoutout 30. Alam ko ikaw yung nag-champion dito. Shoutout sa'yo. Congrats. Nagko-comment na si 30 sa mga natin, vids natin, content natin na ayan na, uploaded na sir. So pagbibigyan ka sa 30 dahil nag-champion ka naman sa Pedestal 2. So
Let's go! 30 versus Nego G. Pedestal 2, finals. Let's go. Tingin ko medyo mas stricto yung orasan natin dito. Pakinggan natin unang banat Motos Battle League. 30. Yeah! Fuck yourself, finale na! Wala nang intro-intro, mabibitay ka sa tres. Kaya sa mga nakikinego, patawad, di ako magbibigay ng less. Sinita mo si Supremo patungkol sa PBB. Okay, nakikinego, di ako magbibigay ng less. So, nego, nilaro niya yung nego na pangalan ni Nego, tsaka negotiable, no? Di ako magbibigay ng less. So, ibig sabihin tawad or bawas, parang ganon. Nego, negotiable sa mga ano yun, pagbibili ka ng mga gamit, diba? May tumatawad o negotiable pa ba yan? So, ayun. Unang bara. Ay ka sa tres. Kaya sa mga nakikinego, patawad, di ako magbibigay ng less. Sinita mo si Supremo patungkol sa PBB. Feeling malakas ang puta. Ngayon ka mag-angas. Kaharap mo na si Kuya. Okay? Supremo Nego G. Supremo, kaharap na si Kuya. So, magkakagrupo. Ayan, magkakagrupo yan sila. Si 3D, si Supremo sa nakalimutan ko kung ano yung grupo. Nakalimutan ko lang, pero yan. G, nung semis classic, tong settings matic na S-O-N-G. Pare awit, titirahin ako nito sa music. Yay ibabanat ni tanga. Oo, di pa ako kumakanta, pero pangako, ilalaglag kita. Adik, walang pisngi. Sige lang idiga mo. Nakakatawang yung tinatawag niyong lubog ang nag-angat sa ligang to. Aray! No comment. No comment do sa linya na yon. Sabog yung linya na yon. Tangin ang lakas nun. Nakakatawang yung tinatawag niyong lubog ang nag-angat sa ligang to. Mahiya ka. Ramdam ko iyong takot. Di na para magpakara. Kaya paano uusad yung karera kung tong engine nyo dinagana? Ganito mag-grind by. Dimagi ba kargada ko at kita nyong na-outshine? Kasi dimaki ng kalaban ko. Outshine, dimaki na, okay? Bet, tsak na patay. Itong NG, Eltol, not gonna lie. Filler na clone. Check nyo sa phone na pag sinabing NGL, yung sender unknown. Ayun, unknown. Ayun, unknown yung grupo. Ayun, unknown. Nakalimutan ko kasi. Check nyo sa phone na pag sinabing NGL, yung sender unknown. Speaking of unknown, tinalo to ni Pilos. Di lang nakawawa, wasak ka pa. Kaya paano pa sasabay sa bato kung sa pipa nga lang bagsak ka na? Panay ka hingi ng tawad kasi alam mong kulang dala mo. Pinangalanan sarili niya na nego para may magka-interest sa'yo. Promo, discount, markdown, sale, gets mo ba yung punto ko? Na para lang bumenta, binababa mo value mo! Tangina mo. Ano? Ang lakas nun. Para lang bumenta, binababa mo sa value mo or bent. Tanginang yan. Tunaw. Grabe naman, 3D. Grabe. Imamak mo count, markdown, sale, gets mo ba yung punto ko? Na para lang bumenta, binababa mo value mo! Ano? Imamak mo yung pera? Ilalaro mo bro? Saglit. Ulul fuck 20k 40 ko yung ibabato sa'yo! Wala kayong paninindigan! Kita sa huli kong pakulo na sa halagang 20k nagawa ko kayong mapayuko! Torne Okay. na magtagalog mga...
20k. Ang ganda nung kasi, ang ganda nung laban na yon, yung 30 versus Philos. Grabe yung round 1 ni 30 na sobrang lakas nun. Grabe yung pag para sa, alam ko, sabi ko sa review ko, grabe yung pang mamaliit niya kay ano doon, kay Philos, pambabastos niya kay Philos about dun sa 20k na premyo. Ang lupit nun, tol. Tangina, panoorin niyo yung review ko doon. Mga Bisaya, keso't taga-bundok kami, nakakakonsume. Pero yung linya mo bumibenta lang pag nagtutunog kami. Pakawak ng linya neto. Pero yung crowd todo G, galing. Tipong magbabanggit lang ng Victoria Court at Sogo, putain pa rin. Bagong level, may linyang Calvin Klein, kay Erben, Love Ender, puta. Tas binida pa yung feature, bagong level, baka kasong libel sa daming sinira mo na figure. Tinawag nyo kaming probinsyano, Bisakol, Mangmang, lahat yan inipon ko. Inaral ang Tagalog, nagsanay, nanahimik, hanggang umabot sa puntong to. At ang sarap sa pakiramdam na wika nyo aking gamit habang binababoy ko kayo. Aray! Nilait niya mga flip-top MC, Unico, Duma, One Lie, spit niya kaululan. Nang aapak pa ng MC, yung flip-top di mo nga matungtungan. Aray! Habang ako, mula Videobat, Nagmotus, Dinayo, 1 minutes, labis ng baon. Kaya fuck 12-month bars ni Mot. Nagawa ko lahat yan sa 1 taon. O ako'y Bisayang, nakipagsapalaran. Motus ang pinasok, flip-top kinalabasan. Tangina. Bugo kayo ng piste sa Wala na akong makomment, 30. Papanoorin na lang kita. mong level pa ko nanaog at nagbisaya na ako, Rick. Ubos na yung Tagalog! Utang inang lakas nun. Si 30, laban niya kay Philos. Sa pagkakalam ko, sa pagkakatanda ko, tumayo yung balayibo ko doon sa ginawa niya sa round 1. Naulit na naman yun dito. Grabe yung mga punto ni 30 dito, men. Wala na nga ako makomment eh. Parang pinapanood ko na lang, tapos facial reaction na lang eh. Parang yun na lang talaga yung magiging, yun na lang yung mapapanood nyo, facial expression ko kung gaano kalupit yung mga bara ni 30 doon. Actually gusto kong ulitin yung round 1 eh, pero respeto kay Nego G. Pakinggan natin si Nego G. Syempre react accordingly tayo. Lagi nga yan nga yung laging sinasabi ni Boss Arik. Nakakaya naman kay Boss Arik, andyan siya sa Motus. So react accordingly, no bias sa channel, alam nyo na yan, diba? Lagi ko yan sinasabi sa inyo. So wala na akong i-comment sa round 1 ni 30. Tangina, nakita nyo naman yung naging reaction ko sa habang nag-spit siya. Andun yung direct na suntok, andun yung mabibigat na haymakers, mga punchlines, sa setup, andun, sa setup pa lang may may sundot na, may sapak na. So overall from start to finish, nag-start si 30 ng 100%, natapos siya 200%. Parang ganun kalakas yung ang ganda pa ng alam mo yon, yung pagpasok ng returns, then pagkagitna lumalakas hanggang sa natapos yung round 1. Ang ganda puta. Wala, yun lang masasabi ko. Wala akong masyadong, kung iisa-isahin natin yung mga lines na naging quotable or tumatak, aabutin tayo ng alas 12 dito. Pero alas 10 na kasi, alas 11 na pala, 10:51. So hindi na. So huwag natin isa-isahin, basta solid jump pack yung round 1 ni 30. So round 1 ni Nego. Actually dapat pupunta ako nito, kaso itong laban na to, kaso
Layo kasi Cavite. Hindi ako makakapunta pag ganyan kalayo. Yo! Tinanong mo si Pilos kung saan siya galing. Oo, kaso yung punchline, tamo, di mo alam. Oh, gago. Sige ako sabihan mong tamo, ibabalik kita kung saan probinsya ka galing. O lungsod. O baryo, pukin ang inang yan. Pukin ang inang yan. Ano daw? Wait lang. Oh, gago. Sige ako sabihan mong tamo, ibabalik kita kung saan probinsya ka galing. O lungsod. O baryo, pukin ang inang yan. Pukin ang inang yan. Hindi ko mahuli. So, basta di ko mahuli yung yung linya. Wala akong ibalik kita kung saan probinsya ka galing. O lungsod. O baryo, pukin ang inang yan. Pukin ang inang yan. Wala akong pake kung nakapag-flip top ka na. At habang tong kalaban mong si Nego, yan pa rin. Kasi pag nag-champion ako, yung sakit isipin na oo, nakapag 1 minutes ka na, pero ngayon magsi-second ka pa rin, ano? Laban to! Yang panga mo, sige harang mo! Eh kaso, patagal ng patagal, palubog na yan ang palubog ah! Walang Diyo! Ang galing ni Nego G sa ganun talaga, no? Pero ang galing lang ni 30, no? Kasi ang galing ni 30 doon kasi may linya si 30 na yung about sa lubog, yung pangalubog, no? Mahiya ka, yung sinasabihan yung lubog, yung nag-angat sa liga. So may linya na siyang ganun. So feeling ko lahat ng mga linya na about lubog sa panga is hindi na ganoon ka-effective or hindi na ganoon ka impactful yun sa round, no? Tulad nun, malakas sana yun. Kung halimbawa nauna si Nego G, malakas sana yung linya na yun. Kaso nagkaroon nga ng linya si 30 na gano'n. So para sa akin hindi siya gano'n kabigat, no? Pero malakas pa rin yun, ha. Nabawasan lang ng konti. Ang lakas ni Nego G sa mga gano'n, no? Yung mga one-liner na walang Joe, yung mga ganyan. Tulad kanina, astig yun. Patagal ng patagal, palubog na yan ang palubog ah. Walang Diyo. Yo! Standing mo 7-0. Pasalamat ka kay Calix. James Bautista, maramang kung wala siya yung record, baliktad siya yung iyong hero at best friend. Oo, pasalamat ka kay James. Kasi kung wala kayong bond, malamang yan 007. Ang lakas ng loob. Yeah, ang lakas ng loob hamunin yung mga flip-top MC. Eh pasulat lang naman sa kagrupo, pues kill ka mamen. Gago, bago mo labanan si Ultimate, dapat kahit walang teammate, ill ka pa rin. Kasi sabi niya kay Max Import. Ang dami nang gumamit ng linya na yun, no? Una ko narinig yun kay G-Clown sa Isabuhay, kalaban niya si Ultimate, no? Yung teammate ill, basta narinig ko na yun. Pangalawa kong narinig yung kay Invictus naman, tsaka Ultimate sa second round ng Isabuhay 2023. Tapos pangatlo si Nego G. So hindi ko alam kung nagkakataon lang kasi syempre hindi pa naman uploaded yung uploaded na ata yun, no? Uploaded na ata yung Isabuhay. First round tsaka second round uploaded na yun. So di ko sure kung kung sinadya ba or what, pero narinig ko na yung linya na yun sa first and second round ng Isabuhay 2023. Fortunate tamamen. Gago, bago mo labanan si Ultimate, dapat kahit walang teammate, ill ka pa rin. Kasi sabi niya kay Max Importunate, ngayong papatulugin kita sa Bicol, ayaw nang naganap. Naganap. Tangina, pinalakpakan pa yun ng masa. At yun ang masaklap. Galing. Tumama yung tulad nun, yung masaklap, tapos yung isang niyang ganon, yung walan Diyos. So galing ni Nego G sa ganong style. Tangina!
ina! Naganap ang puta tas kinakatakutan ka sa motus? Kinakatakutan ka sa motus? Paano uubran kung estilong... Ay putang ina mo. Naganap! Tas kinakatakutan ka sa motus? Bodybag kang putang ina mo kung puro pang batang wordplay ang binaon mo. Kasi paano uubra sa akin yung estilong good kid? Kung yung promoter nga ng Wild Child Apparel nilamon ko, ano? Titirahin mo ako na kesyo 3 na alak ko? Malamang! At ako'y nababagot, tang ina! Alam mo na siguro kasunod na punchline! Father of 3! Tamod lang kita! Kaya di mo ako mababata rito kung balak mo para stop. At kung ituturing mo akong underdog, saluhin mo na lang tong uppercut o undergrad. Kontra sa nakapagtapos, pues saludo, wala yang kontra. Hindi na rin para magpaka-goat. Tsaka no need na itago na di nakapagtoga o. Toga, tago, goat, o tag mo na yung mga nag-ghost right sa yung kayo'y kapos. Talo, oo boss. Kaso may round 2 at round 3 pa na post pa ako. Sabi ko undergrad, di pa ako tapos, gago! Siya daw ay high, then kung matuturing kasi may issue sa panghahalili. Ang hina! Kaya pala inalis mo yung TH sa Terdi kasi nung nagpalit ka, Trina. Ay, Okay, maganda yon. Halili, kaya tinanggal mo yung TH. Katrina. So, Katrina Halili. Okay, yung aangas nung laro niya doon. Reference niya. Siya daw ay high, then kung matuturing kasi may Hayden ko. issue sa panghahalili. Mm-mm. Ang hina! Kaya pala inalis mo yung TH sa Terdi kasi nung nagpalit ka, Trina. Hayden bars. Taragis ka! Walang makita! Hayden bars, baka hidden bars! Yamash! May nakakuha na? Yeah. Tangina, di ko na-expect yan, ah. Hindi ko na-expect na magkakaroon ng ganong bara si Nego G. Puta, ulitin natin yon. Na solid nun. Walang makita! Hayden bars, baka hidden bars! Ganda nung laro niya dun, no? Yung kasi may ganong linya si 3D, yung hidden. Yun nga yung sinabi niya. Tapos hidden, baka hidden bars. Yamash! May nakakuha na? Ulit. Ang hina! Kaya pala inalis mo yung TH sa Terdi kasi nung nagpalit ka, Trina. Hayden bars. Taragis ka! Walang makita! Hayden bars, baka hidden bars! Yamash! May nakakuha na? Tangina, lakas nun. May nakakuha na ba? O may nakakuha na? O ikaw, napredict mo yung Yamashita? Ter? Os! Baka Mamasita! Ayos, Ter! Sus! Tangina, may 3 na yon. Mama Oyster Sauce. Galing! Napredict mo yung Yamashita? Ter? Os! Baka Mamasita! Ayos, Ter! Sus! Lupit. Talaba ba? O di ikaw na magaling mag-predict pero di mo na-predict na unpredictable na tong negong pang-final sa tikay mapapahamak na. At baka nakakalimutan mong palabas ko to and this is Nego Show. Magbabayad ka! Gago, ang lakas ni Nego dito. Lakas ni Nego G, lagi. Okay, wala na akong explain sa round 1 ni 3D eh. Nasabi ko na yun kanina. Pero nagulat ako sa performance ni Nego G, tol. Dun pa lang sa may, akala ko matatapos na siya dun sa may undergrad eh. Tapos, undergrad di pa ako tapos. So, ang angas nung pasok niya ulit, parang after nun, ulit eh. Umpisa ulit ng round niya. Ganon yung
yung parang energy, no? After niya doon, kasi feeling ko enter na yun, tapos bigla niya sinabing undergrad, hindi pa ako tapos. So, nag-spit siya ulit. So, ang angas lang ng pagkakagawa niya doon, napaka-creative niya. Tapos, yung mga ano niya, yung mga one-liner niya na sobrang effective. Yung una, yung walang Joe, oysters, yung Mamacita, oyster, no? Oyster yun. Tapos meron pa yung Yamashita, tanginang nun, ang lupit nun. Feeling ko yung Yamashita na bars niya yung pinaka ano doon, alam mo yun, pinaka malakas. So akala ko bago siya si Negoji yung start niya slow, mabagal, hindi ganoon ka powerful. Sabi ko nga kanina may line si Negoji about dun sa lubog. Tas sabi ko nga, 'di ba, hindi na ganoon ka effective 'yun kasi may linya din si Thirdy na ganoon about sa sarili niya, tas inangat niya 'yon, no. So feeling ko, sabi ko kanina, hindi na ganoon ka effective 'yun kasi parang nagkaroon ng pre-med no. Parang okay, baka sabihin niya to, ito na yung sasabihin ko, parang ganyan. So ang galing ni Thirdy sa part na 'yon, and yun yung first half na nangyari sa Negoji, sa round ni Negoji. Pero after nun, second half, or hindi ko nga alam kung second half ba yun ng round 1 niya, pero grabe yung pagbulusok, paangat, kasi nasa bandang dulo pala yung mga matitindi, yung mga malulupit, yung mga maaangas, yung mabibigat, lahat ng pwedeng adjective dun sa sa second half ng round ni Negoji. Pwede ko masabi doon, no. Ang lakas nun, tol, hindi yun biro, tangin, ang lakas nun, kasi nagko-complement kung paano niya pinerform, kung paano niya in-spit yung lines dun sa mismong writtens, kasi importante yun na magko-complement yung ganong yung performance mo tsaka yung writtens mo, 'di ba? Hindi ang pangit naman kasi kung ang ganda na sulat mo pero ang pangit mo siya pine-perform, so hindi nagiging yun, hindi magiging act as one yun, or hindi pang gera yun, no. Pero ang ganda nung performance ni Negoji dito plus yung writtens niya na sobrang effective, no. Sobrang effective yun. Nag-start siya sa mahina, palakas ng palakas hanggang bumulusok talaga pataas yung performance ni Negoji. Unlike kay Thirdy, na sabi ko nga, nag-start siya ng malakas, natapos siya, dinoble niya yung panapos niya. Yun yung naging yun yung kaibahan ng round 1 nila. So perfect yun para kay Thirdy, walang duda doon. Ang daming haymakers, sabi ko nga, doon pa lang sa mga setup, may suntok na, may sapak na, may sampal na, lahat andun na. Tapos pag dumating yung haymaker, solid. Then isa sa mga sinabi ko rin is yung performance niya. Nag-start siya ng malakas, tapos siya ng sobrang lakas. Kay Negoji, nag-start siya ng hindi ganun kalakas, or sabihin natin mahina, hanggang paangat ng paangat. Then pag nung nasa peak na siya, ayun na, pumulusok na si Negoji pataas, no. So sa performance kay Thirdy yun. Sa punches, haymakers, mga haymakers, I think lamang pa rin si Thirdy doon, sobrang dami nun. Si Negoji marami pa rin naman, pero hindi, feeling ko mas maraming kay Thirdy. Pa, writtens, performance, sa writtens siguro tabla, sa performance tabla rin yon, pero yung round 1 ibibigay ko kay Thirdy sa score na 10-9. Sa performance talaga nagkatalo, no. So round 1 10-9. Ano pa pwede kong sabihin? Wala na. So punta na tayo sa round 2. Burado na yung round 1, round 2 na tayo, 10-9 Thirdy. Seryoso, sorry. Linet. Sorry. Binaha. Alam nyo, kita mo naman, sir. Lubog, oh. Muntik na akong di makarating sa got bars. Na-stranded ako, mga ngayon, Lex, half hours? Hindi. Plano ko next year, sumali ng isa buhay. Pag nanalo yung premyo, matik, parehas tayong dumana sa hirap. Pero yung akin, naging aral at leksyon. Naranasan ko din mag-ulam ng toyo, Nigo. Pero sausawan, lechon.
Airpot mo, walang bilib sa'yo, tol. Pakitaan mo. Sakto, may sakit siya sa puso, di ba? Ayun, gulatin mo. Ganon magpabilib. Yung kapatid mong epileptic, kikilitiin ko hanggang sa manginig. Ano, nadawit ba yung binibini? Pag inaatake na ng epilepsy, papatugtog ako ng gimigimig. Alam kong 40 mo tong jokes. Kinakagat ka sa ligang to. Habang yung tres, passing, pinasok ko yung linya mo. Kalaban na suswip, tsak butas tong pesting to. Paniniwalang nagwales ngayong gabi nang lumabas yung swerte ko. Bihira tong mag-miss, kalas kanyang bituka. Tinira ko tong bitch, labas ay nakanamputa. Nego G? G? Bakit? Gangster ka ba sa tunay na buhay? Naranasan mo bang makulat at mapag-initan dahil sa dala-dala mong kulay? Ako'y nakilala na unknown. Ya'y napiling kasangkapan. Kasi kung tunay ka na G, kasalanan ang magbanggit ng ngalan. Isa ka lamang wannabe. At kaya kong patunayan parang salitang kulon. Silent lang yung G pero amoy mo yung galawan. Itong nagpapalakad tatalsik na parang kudita, ets. Pinaghalong pula tsaka asul tsak magkukulay ube ka. Speaking of ube, nag-reference to ng ube. Tas yung punchline, halaya putang ina, dat binibitin to. Kaya pala halay ang angle kasi yung tira pinilit mo. Ube ka ng ube, hoy tanga ang corny na. Kaya paano mo nasabing bright idea kung nangangamote ka? Meron pa sabi niya. Grabe naman. Meron pa sabi niya, Motos Battle League. MBL, pues LBM sa akin to. Yung MBL bumagsak sa LBM. Ano bang nakain mo? Masakit daw pagkalamon kasi throat hurts, ha? Yung sound pang sober. Nagka-round sa lalamunan, parang goiter. Nice. Tolskin mo ang bugok, ideya pantulok. Kasi yung truth hurts, magiging throat hurts pagkatotohanan di mo malunok. Kesyo ghostwriter daw ako ni Supremo. Tanga yan na detalye. Kasi kung nag-ambag ako ng sulat, wala ka sa finale. Aray. Usapang ghost, pues, ating emerge uli sa court. Punto sa nagbabalak hamakin. Naging reverse Ouija board. Multo na nagtatawag sa akin. Diba nga, sir? Agaran kong dinurog to. Sa hangin tinangay at kaya ako minumulto. Sa daming pinatay. Minamahal ka ng crowd. Pawang iniintras si Iho. Tamang buhol ako ng lines habang sinisinta si Nego. Sirain mo, imahikot buhay. Pati iba hamakin, pero tong battle, malabong maging draw kahit panay ka pinta sa akin. Katamad! Katamad! Kailangan mo bang i-Englishin yung sintas? Para malaman nyo na lazy to? Walang equal rights eh. Katamad, lazy to. Ayos. Di na nga ako nagpo-post eh kasi momentum eh. Diba? Iniintindi ko na lang, ina-absorb ko na lang, tapos isahang comment na lang. Tablado ka sa stage na to! Sight, wala kong TF tas pagdayo, sagot ko lahat. Hindi to sumbat. Napagsabay ko pag-aaral, pati passion sa rap. Asawa't anak, nadawit ng walang kapararakan. At yung sakripisyong nagawa ko para dito, Nego, yun ang di mo matatawaran. Walang balat, pakinggan natin. Yun, no? Mabigat pa rin yung mga linya. Direkta pa rin. Hindi, para sa akin, hindi lumayla yung performance ni 30 from round 1 to 2. Mas tuloy-tuloy lang mag-perform si 30 ngayon, no, kaysa dun sa round 1. Kasi sa round 1, sobrang hype yung tao, no? Sobrang hype yung crowd. Kaya napuputol siya.
Kaya napuputol yung performance niya, yung speed niya. Pero, nonetheless, kung ano yung performance ni Thirdy sa round 1, yun at yun pa rin yung nadala niya dito sa round 2. Malakas pa rin, solid pa rin. Kada 4 bars, puta, andun yung suntok. Hindi nawawala ng haymakers, men. Yung katamad ka, kailangan pa bang English yun yung sintas para lazy to, so ano pa. Ang daming linya from round 1 to 2, puta. Hindi pa feeling ko wala pang feelers kasi lahat pa yun tumatama, lahat pa yun may mga suntok, no. So props kay Thirdy. Tanginang yan, ang lupit mo dito, round 2 pa lang to, so kaabang-abang yung round 3 at yung pinaka final line mo sa round 3, no, kaabang-abang yun kung ano yung masasabi mo doon. Pero solid yun, no. Hindi ko na i-quote o hindi ko na i-mention yung mga lines ni Thirdy na nagustuhan ko sa round 2, no. Solid yun, solid pa rin yun. Nego G, sobrang dami kasi, kung isa-isayin ko yun, abutin tayo ng madaling araw. Sobrang dami nun. Yo! Pinanood ko yung entry mo sa napakaraming magaling challenge. Sabi nyo, tulak kalabaw, mula Mindanao. Putang ina, mula Mindanao, tinulak niya yung kalabaw. Solid! Grabe yung bars ako'y napareact doon. Ang lakas mo, Third! Ang bigat nun! Okay, yung umpisa ng round 2 pala ni Thirdy, no, nakalimutan ko. Buti na lang naalala ko. Umpisa ng round 2 ni Thirdy, nag-jokes pala siya, no. Pumasok siya sa, sabihin natin, forte ni Nego niya sa pagpapatawa. So, naging effective naman yon. Patok naman yung pagpapatawa ni Thirdy doon. Hindi naging sayang yon kasi may mga battle na or may mga MC na pag pumasok sila sa hindi nila forte na style, nawawalan or nagiging nonsense or nawawalan ng halaga or parang feeling ko sayang kasi kung sugal kasi yun, no. Para sa akin sugal yun na papasok ka sa hindi mo forte, 'di ba? Kasi syempre may tendency na hindi kagatin ng tao yun, no. Pero sugal kasi talaga yun, no. So ayun, effective yung naging yung paggaya ni Thirdy sa pag-jokes or paggamit niya ng style ni Nego G. And feeling ko hindi naging sayang yun, sobrang effective yun. At ayun, kaya feeling ko yung round 2 ni Thirdy is same dun sa round 1 kasi wala talagang naging landslide. Tuloy-tuloy talaga. Tapos ayun, round 2 ni Nego, swak. Patok pa rin yun. Even na ginaya ni Thirdy to, yung style niya, andito pa rin, no. Pasok na pasok pa rin yung mga jokes niya. Tapos tinulak niya yung kalabaw. Yung entry mo sa napakaraming magaling challenge. Sabi nyo, tulak kalabaw, mula Mindanao. Putang ina, mula Mindanao, tinulak niya yung kalabaw. Solid! Grabe yung bars ako'y napareact doon. Ang lakas mo, Third! Ang bigat nun! Tapos winordplay niya yung mafia. Sa minamafia ang kalaban niya, walang kaso. Ang kaso, overtime. At si M-Site ang may atraso, boss. Ba't mo hinayaang mag-OT yung nagmamap, bro? Lampaso. Oo, lampas na sa limit sa pag-OT. Panalo pa rin yung nakuha, tila di na fair. Dapat tahimik ka lang. Kasi sa ginawang OTP yung binigay sa'yo, hindi yan dapat sinishare, ano? Ano, G? G, cash yung pinag-uusapan dito, di lang basta pluma at letra. Saktong sinabi mo kay Pilos na yung pinalak. Ayan, pinahirapan mo yung sarili mong makuha yung pera. Nalak yung pinalak. Tangambuga! Pinalak, tas pinalakpakan nyo pa! Ano sasabihin mo? Nagtapat yung 3 at G, kaya mahina yung connection ko sa kanila, ganun ba yun? Eh paano kung sabihin kong 2G lang to kasi sunod kay klasa ko yung pangalawang G magkakampyon? Dismayado sa'yo si Arik. Hanggang 1 minute ka na lang daw kasi nag-choke ka nung debut mo, ikay pinahamak ng sulat. Kaya puta, paano masasabi? Okay, napanood ko yung 1 minutes ni Thirdy. Yes, nag-choke siya doon sa round 1.
Panoorin niyo yung review ko doon. And nagkausap na rin kami ni 30 dun sa comment section doon. No? So, yan. Alam ko yung kwento. Kahit papaano. Yan. Kasi nag-choke ka nung debut mo, ikay pinahamak ng sulat. Kaya puta, paano masasabing magkakampiyon hindi nga pinatapak sa gubat? Magkakampiyon. Magkakampiyon, di nga pinatapak sa gubat. Okay, medyo na-slow ako doon, pero buti na gets ko. Ayos yun. Sa gubat! Puno ka pa naman. Ulo ng unknown. Pinuno. Unknown! Yung pagchuchok ba kasama sa kanya mga tinuro? O pues happy ba kayo na maning-mani sa akin tong inyong sinugo? Leader ka nila? Kita naman. Happy. Sugo. Minane. Puta, inang lupit na reference nun. Yung sinugo? Leader ka nila? Kita naman. Di ako na-surprise, di. Ikaw? Officer in charge? Oh, I see. I see. Tapos Okay. Darkus ka ng turna. Darkus daw siya ng turna. Pues eto yung tuna paelyang hinain. Woo! Isa sa mga linyang na-spit niya. Oo, gets namin yung movement ng horse. Pael. Yeah, okay. Makinig ka. Kasi baka di ka aware na nandito ka sa God Bishop. Tagilid ka! Tinira yung pagiging God fratman Bishop, ni Dave okay. Denver. Sabay nagbanggit ng pasta, carbonara, spaghetti. Oh shit! Tangina nag-reference ng prat, sabay biglang pampahaba ng buhay ang puta. Long live! Tangina mo, tumitira ka sa kapatiran. Kesyo di ka agarang sinali. Gago kaysa puro ka fraternity, asuhin mo paternity, malapit na kabuwanan ni Honey. Sasabihin nyo, ito pang flip top. Pinanis lang ng tulad kong true rhymer. Tamo, pati pagbubuntis ni Honey na bring up, ganon mag-two-liner. Tangina, walang trabaho, pero pag may battle, panay lipad, kesyo sponsored yung flight ng bay. Gago panay, taas lipad na lang yung gagawla ng balak mag-apply o apply, taas lipad, tangina word plane. Ayos. Tingina mo, maghanap ka ng trabaho, bro. Tirador ng timog pero umaasa sa pamasahe ni Mayor, apakagago no? Kesyo siya daw ay naka-aeroplano, oh, hambog, puro ka-aero, no plano mo? No plano mo? Hambog, putang ina mo. Hey! Hambog, puro. Teka lang. Gago ka. Bakit may choke? Hindi ko yung na-expect to. Puro ka aero, no plano mo? Gago, wala akong burst tungkol sa pagsasyabong mo, wag mo akong pandilatan. Maagnas ka dyan. Tsaka wag mo akong pinagpupuri ng solid. King ina mo, gas na yan. Solid gas, o may isa pang elementong hindi nabanggit. Kailangan pa bang sabihin? Basta, hintayin nyo na lang sa round 3 kung sino sa amin yung magiging. Tunaw! Sayang. Tangina. To be honest, yung round 3 ni Negoji, mas nagustuhan ko yun. Okay? Mas nagustuhan ko yung round 3 ni Negoji compared dun sa round 1 niya. No? Feeling ko mas maraming kung maraming mga punchlines yung round 1 ni Negoji, para sa akin mas effective yung nagawa niya dito sa round 3. Round 2. Kasi siguro andun yung mga jokes and kuwela talaga, pasok talaga yon. Kaya feeling ko mas okay or mas effective yung round 2. Kaso may unnecessary things na nangyari. May choke. Sa round 1 may choke siya, 'di ba? Sa round 1 may choke siya pero nahabol yun. Pero yung round 2 na choke, hindi nahabol yun, tol. So, to be honest, sasabihin ko na sa inyo. To be honest, itatabla ko sana yung round 2 sa score na nag-iisip ako actually kung ina-9 ko sila parehas or iti-10 ko. Pero wala, nag-choke si Negoji sa bandang huli pa, no?
Okay sana kung yung choke niya sa gitna pa rin or sa within 8 lines or 12 lines mahabol yun pero hindi, nag-choke siya. Yun yung magmamatter, no? Ang lakas ng round ni Negoji sa round 2 pero dahil sa choke na yun, magmamatter talaga yun. Sayang to. Pero ayun, wala, nakakapanghinayang lang kasi tatabla ko sana yun sa 10 points. Actually 10 points, no? Actually nag-isip ako talaga kung 10 or 9 pero 10 points talaga dapat. Pero yun, deserve naman ng dalawang Battle MC yung 10 points sa round 2. So dapat tabla. Pero yun nga, necessary things, maminusan natin ng 1 punto si Negoji dun sa choke na yun. So ayun, 10-9 pa rin to in favor of 3D. It's 2018. Sayang, round 1 dikit yun para sa akin. Round 2 tabla yun dapat talaga, pero dahil sa choke ni Negoji at ito finals pa to, kailangan natin maging stricto. 30 pa rin yun dahil sa performance, no? Wala na akong dapat i-explain kasi nga dapat tabla yung round 2. Pinabaan ko lang ng 1 puntos dahil sa performance, dahil nakalimot ng konti si Negoji. So ayan, round 3. Tingnan at pakinggan natin. Kilig mo na. Nanalo ka kay Atoms kasi nawala sa round 3 kalaban mo. Pwes ngayon, round naman ng 3 ang magpapawala sa'yo. Kaya daw ako dumayo kasi walang malakas sa Mindanao. Patunayan mong mali ako. Kasi pag ako nag-champion ngayon, ibig sabihin walang malakas sa inyo. Magtawag ka ng tropa. Papalag ako kahit sino dumating. How ironic na yung pill na tinuring yung gamot, sa akin nyo lang nakitang gumaling. Ano, masasakit ba? Di lang ubos, masasaid pa. At kaya lang naman gusto mong itong batong 3 para magkapapel ka. Okay. Payat, walang laman. Ulol ba to? Papel at tumba ang 3 papel. Alam niyo naman siguro kung saan gawa yung papel, no? Sa puno, no? So ayun, ayun yung point niya, yung reference niya. Kapapel ka. Payat, walang laman. Ulol ba to? Pues kakatakutan mo. Kasi yung tinuring nyong buto-buto ang naging tinik sa lalamunan nyo. Sirit tong bidang ghetto, arit ko in-embrace. Delete yung linya nego kahit boses erase. Rhyme ba ka mo? Natansya gawang detalye. Delete yung linya, boses erase. Basta walang sinabi. Nag-init na ako, pips. Handa sa gulo. Nag-aapoy to. Pinilit kong ma-reach hanggang sa maabot to. Barok na tanga. Takot ka pa nga. Pupuntos yung abo ngayong pasok sa banga. Maayos na rhyme na may suntok. Si Nego nagsisibat dumating pa. Habang siya pinipilit na lang itugma yung sinasabi kasi nagsisinungaling na. Balik na rin natin yung kasabihan. Siya'y matututukan. Ngayon tong kahoy kinatok, may matutuluyan. Iwan pa rin to sa akin kahit itodo pa yung pace. At di ko kailangan ng N-word para babuyin ka sa race. Copy? Sa kape? Linya yun ni Tats. Pating sa patingin? Linya yun ni Antonio. Pati yung graveyard shift? Linya yun ni GL. Tangina na pag-isa. In-expose ko na mga ninakaw mo, letterface. Wala ka ng mukhang ihaharap sa kanila. Naalala nyo to? Pas na muna sa mattol. Sensya na, wow. Nagawa pang mailatag yung kalaban na panatag. Pues ako unknown pa rin na ultimo yung sensya mo. Di ako mapaliwanag. Di ako nangangaliwa. Pagkaligaw Sensya, science. Di Okay. basta Di ako nangangaliwa. Pagkaligaw din proposal, di basta masasaktan. Pero tong kaliwa ko pag tumama, menopausal, di ka na madadatnan. At tong kanan tatama. All in tight. Never wrong, call it customer cause it's always right. Tagahanga to ni Class G. Di nahihiyang umamin. Idol mo yung Class G? Yung nangingilag sa akin? Standing non 6-0. Namuntik matalo kay Hispero. Ako 8 laban, lahat 5-0. Napanood ko yun.
yung tinutukoy niya na Class G versus Espero, panoorin niyo yung review ko sa pedestal, yung unang-unang pedestal. Binoto ko si Espero doon sa pagkakaalam ko. Mas effective lang sa akin si Espero nung time na yon. Yun lang. Nasingit ko lang. Namuntik matalo kay Espero. Ako 8 laban, lahat 5-0, wala ni Galos bro. Kaya anong panama niyang class mo kung yung course nga tinapos ko? Issue sa sak? Sa akin di po pwede. Magmumukhang magsasaka kung sasaka lang nakadepende. Lulusot sa block, ako naman yung mandadakdak. Kasi guru man o terdi, helicopter man o Kobe, tsak mambabagsak. At yung linya mong, ano yung course mo? Curse 1? Masaya ako sa'yo, ha? Panay filler yung dinura mo, pues. Huwag ka nang mag-alala. Pagkat kung usapang title, silver toast sigurado. Wala daw anon sa finals. Nasa talampakan ka lang, bro. O di na ako anon pagkatapos. Kasi sa kampyonato, papangalanan na ako. Tinawag na bracket of death, hanay namin. Kasi may diamante, crowd favorite, undefeated, kampyon, na isa lichong. At inisa-isa ko lahat na mapakita na ako yung diamanteng, crowd favorite, undefeated, na magkakampyon! Ang ina mo, ang lakas nun. Ako yung walang music suwak. Ang sayo ngayon lumalampaso, nego. Pinatay ka ng walang track, ganun kalinis trumabaho. At ikaw na mismo nagsabi nito, Terdi. Tangina, hindi ko na kaya. Pilos, tipi, balik sa simula. Pues meron lang kaming isisiwala. Pilos, ako na yung kampiyon. At ikaw yung runner-up na hinahanap. Tapos, Nagbanat, pahinga natin! Yo! Utang ina mo. May pasabog sa ganun. Ang lupit. ako balik sa simula. Pues meron lang kaming isisiwala. Pilos, ako na yung kampiyon. At ikaw yung runner-up na hinahanap. Tapos, Utang ina Nagbanat, mo. pahinga natin! Utang ina, biglang pumasok si Pilos. Shit. Wala. Utang ina. Pinanood ko na lang talaga si 30 men. Kasi ayoko na mag-post Wala na rin ako masasabi. Utang ina. Mo yun, parang inabsorb ko na lang talaga yung mga bara niya. Ang ganda, tol. Ang lupit. Pang finals talaga yung ratings ni 30. Hindi sayang lang kasi dapat nga pupunta ako dito. Ang layo lang talaga kaya hindi ako nakapunta, pero tangina, ang ganda. Ang lupit. 30, pasensya na wala ako masasabi sa round 3 pero sobrang lakas nun, sobrang bigat nun. Ang lupit nung pumasok na naman si Philos. Pumasok si Philos sa sa battle. Mzite, Dave Denver versus Philos naman, no? Diba? So, yun lang naman. Wala na 30. Wag ka nang mag-antay na sasabihin ko, pero tain na solid ka. Round 3, Nego. Yo! Yo! Alam kong karamihan dito, ikaw yung manok. Malugod ko yung binibigay. Kaso ngayong pangatlong ikot, kung may pangatlo sa pangalan, pangatlong beses nyo ring i-deny hantungan game! Kasi di naman sa pagpapaka-bitter, di rin naman ako binalot ng ano. Pero alam kong kahit di mo makuha yung Peter, tilaok lang sa'yo. Kasi mayaman ka, di ba? Nung semis, nagbalibag ka ng 20 mil sa lapag. Lahat naglaway, nagantay na magkabahagi. Sige ngayon mo gawin sa harapan ko yan. Alam mo yung lyrics ng Alalay ng Hari? Pupulutin ko lahat ng binitawan mo, gago. Kasi mayabang ka, Terdi Piamonte. Ano klasik ang tao? Shout out sa magulang mo, ma'am, sir. Ano ba naman tong batang nalikha nyo? Oo, may piya kayo sa apelido. Pero ano tong pinaggagawa nyo?
Di ba nandadamay ka na magulang? Yung tatay ni Pilos tinawag mong Erning. Pero ba't kamo wala silang ipon ngayon? Gago, alam kong invento mo lang yung Ernie na yon. Pilos pre, sa pamilya nyo may Ernie Baron. Balitaan mo ako ha. Woo! At may nabalitaan din ako sa'yo na nagkatampuhan kayo ni Honey dahil di mo siya nabili ng milk tea. Nako, alam ko na yan. At bilang parusa niya sa'yo, 1 linggo kang walang kantot. Nako naman, hindi mo binilhan ng milk tea, yan tuloy. Sago-sago na yan. Tangina, basic cravings ng buntis, hindi maibigay ang puta, bitch, please. Yung babaeng pinangakuan mong hindi magsisisi sa'yo, hindi man lang makatikim ng cream cheese. O kaya cookies and cream, chocolate chip, coffee crumble, basta kahit anong sisi para kay sisi, ipagliliban pa ba? Gagawa ng silbi ng binadibag mo si Didi kung yung bibi mo iiwan ka na. Didi, Dave Denver. Binadibag mo si Didi kung yung... Badibag... O hindi naman na badibag si Dave Denver doon, no? Ganda nga nung laban eh. Match nga yung laban, pero... Ano lang, mas mabigat lang talaga yung mga punchline ni 30 doon. Bibi mo, iiwan ka na. GG yan. Pues ito, FF. Nego G na final form. Sa crucial game na kung saan meron ka ng 5 fouls, sige lang sundot na mga linya mong reach nang hindi mo naabutan yung final score o sasabit ka sa akin. Gagraduate ka tulad ni Good Kid na tinugahan ni Class G nung season 1. Tangina, napakasimple lang ng plano para sa weirdong yan. Yun na yung ma-execute ko ng perfect itong aking simple plan. Ako yung literal na dark horse ng turna. Wala nang kaba yung maitim na to, ako'y confident par. At ang mag-champion yung negro sa liga, hindi yan accidental. Oo, sinadya to. Kaya sa mga nagdududa dyan, ito yung answer. Kasi walang hassle na nakapasok tong N para food tripin tong produktong Hansel. O bata ka na sak, diba? Din mismo't sa'yo galing. Dinggin mo't atupagin na kahit magtulong kayo ni Hansel, bibinggo kayo sa akin. Round 3 ni Nego medyo lumaylay na, no. Although may mga pasok pa rin na linya, pero kung ikukumpara natin yung mga lines ni Nego G from round 1 yun yung pinaka-dikit o yung salpukan talaga. Round 2 nagkaroon ng dapa, pero dapat tabla yun, 'di ba? So ang ganda ng laban, no, kung naging malinis yung performance ni Nego G, tabla talaga yung round 2, pero nag-choke talaga, ang tagal ng choke na yun, so kailangan natin ilas yun. Round 3 may choke din sa round 1, pero nabawi naman yun eh. So, ayun din. Round 3, ayun na, lumaylay na. Para sa akin, lumaylay na. Hindi na niya naulit yung performance niya sa round 1 and sa round 2, no. Sayang. Kasi, nasa finals tayo, yung mga ganitong slip-ups or chokes, sobrang importante, sobrang mahalaga. Kaya, ang laking puntos nun na nawala kay Nego G. So, ang daming mga lines na although pasok pa rin yung jokes, pero sa bigat medyo hindi na naging ganun kabigat or ka-impactful yung round 3 ni Nego G. So ito yung pinaka worst na round niya para sa akin. Tapos may choke pa din, 'di ba? So ayun, bigyan ko ng 8 points yung Nego G sa round 3. So perfect round para kay 30, walang duda. 30 points para kay 30. Kay Nego G 9-9 tapos 8 18-26. So 30-26, pedestal 2, finals, all 3 rounds, 30. Judges. So ito pala yung yung pangil sa pangil.
MZ Apex agad Pistolero Aka Talanceto Zaki. So hindi ko alam kung tournament to. No, pero sana tournament 'yan. Re-reviewin natin 'yan, 'di ba? Let's go. Pedestal 2, 30 versus Nego G. Mag-i-ace pang beses para sa kanilang pareho. At para sa inyong lahat din, grabe yung enerhiya na yun. Grabe yung finals na battle na yun. Shoutouts nga pala. Gusto ko muna siyempre magpasalamat. Unang-una siyempre sa ulo ng flip top. Maraming salamat. Sa Crown Manila, siyempre palagi. Pops Nicky Martin, Pastry Vapors, kay Christina, Kaaway, maraming salamat. Art of Coffee, sa Gala Records, siya maraming salamat. Sisi Repeat, maraming salamat palagi. Dentalica Dental Clinic, at sa lahat ng mga tropa, Dala Records, kay Utol Plus One, kay K3U, maraming salamat sa inyo lahat. Kay Merck, maraming salamat. At Boss Benji, shoutouts kay Boss Benji. Wala na ako idadagdag, Benji Ako magsabi. Ang kampiyon ng Pedestal 2 2023 Motos Battle League, ang boto ng hurado 7-0. Magigay tayo lahat para kay 30. Tang ina. So judges. Yun, unang-una shoutout sa Capitolio, Wildside Apparel, sa buong Crip Gang dyan sa Mindanao. Shoutout din kay Macti sa solid na na to, Love Dice. Shoutout sa Kasukat. Siyempre kay Boss Arik, thank you sir. Kay M-Side sa Tacoma. Mga ulol kayo kung naniniwalang magkakaway kami. Tapos yung mga sila Vicente, sila Slack. Siyempre, thank you sa mag-ina ko. Mama at papa ko, thank you sa suporta. Yari ka sa akin, Class G. Shoutout sa UPDC Clothing ni Kuya Jaiman Selyado, sa Dirty Boys Apparel, tsaka sa UPDC. Tapos ito, shoutout sa lahat na to. Unang-una sa lahat, sa asawa ko, sa tatlong anak ko, sa mga baya ko, kay Jeff, kay GN, kay Kuis Robin, kay Isyang, kay Kim, sa Baluarte, kay Kuis Baby Boy Rino, kay J Maya Arce, para sa solid na bandana pagkakabel. Sa buong hukbo ng Jackpot Music na nakasuporta hanggang dulo, sa pinakamalupit na arranger, kay Mr. Jude, sa mga katrabaho ko sa Laysan, sa Zelda 14, sa Team Ayos, kay Carlo Parenas, Eugene Mas, kay Jonathan Roldan, kay Richard Casida, kay Edwin, kay Janmar, kay Steve, kay Jerry Coronel, JM Peñalosa, Robin Cruz, kay Boss JR, kay Paring Jun at kay Paring Murder One. Maraming salamat, babawi ako. Zaki. Yo, Zaki. Binoto ko 30. All 3 rounds. Putang ina. Mula ng mga bars, wordplay, putang ina, punong-puno. Parehas naman quality yung mga sulat nila. Pero sa energy, consistency lamang talaga si 30. So, all 3 rounds, sabihin na lang natin 10-8. Bawat round, 10-8. Yun yung boto ko. 30, congrats. Props pa rin kay Nego G, syempre. Solid yun, solid. Yun na JN ng Sicilian Gambit at 7 Edge. Shoutout sa Just Nating Apparel. Supportahan nyo. Yun na. Round 1, round 3. Halos tinay ko lang, halos. Pero binigay ko ng konting-konti kay 30. Tapos yung round 3, dahil nag-choke sa second round si Nego G, binigay ko yun kay 30. Pero halos napakalupit ng laban. Napakalupit ng laban, so wala ka talagang mapipili masyado. Sobrang dikit niya. Round 1, round 3 halos tie. Round 2 binigay ko kay 30. Yun. Congrats. Okay. Class G, shout muna kay Kuya Nico sa Crown Manila. Yan si Kuya Nico, salamat sa pagpunta dito, pagbisita sa Got Bars dito sa Motus. Shoutout sa Black Manila, sa Hype Beat, sa Boxing Dose. Yan. Bali finals, no. Round 1 binigay ko siya kay talunan muna natin yung round 1. Round 2 binigay ko siya kay Nego, ay kay 3rd D. Tabla sana yun, feeling ko kung hindi nag-choke si Nego, tabla sana yun. Yes. So, malinaw naman, medyo. Sabi ko sa inyo kung hindi nag-choke si Nego dun sa round 2, tabla talaga yun. So parehas kami ni Class G doon. Mahaba yung choke ni Nego.
nabawi niya man, pero iba kasi yung consistency ni Third D, talagang kinuha niya sunod-sunod, hindi walang tulog yung crowd. Malinaw yung Third D. Third round para sa akin, yung gahibla uli na choke ni Nego G doon, o na starter niya is malaking apekto talaga sa mga ganitong laban na sobrang dikit lang. So third uli yung round 1 siguro mabibigay kong pang tabla yon, or para sa akin nga tingin ko kuha pa rin siya ni Third D, dahil parehas man yung mga laman ng mga rounds nila, parehas yung last, pero feeling ko natatandaan is sobrang lakas nung ender na ginawa doon ni Third D sa round 1 na yon. Si Nego solid din yung round 1 niya, pero yun nga, yung feeling ko yung ender, ang lakas nung ender ni Third D sa round 1, pero malinaw na Third D yun. Solid to, men. Patay ka rin sa akin, Third D. Yo, Casper, binoto ko si Third D. Round 1, tangina, ang lakas ni Third D. Mula kala ko kay Third D na yun. Tapos yung bumanat si Nego G, ang lakas din ng round 1 niya. Siguro mas lamang lang ng konting punchline si Third D noong round 1, at nagkataon pa na medyo may slip up sa round 1 si Nego, kaya round 1 Third D. Round 2, ang laki ng choke ni Nego, sayang. Kung nag-choke yun, kung di nag-choke yun, feeling ko mahihirapan ako mag-judge, kaya round 2. Round 3, ayun. Feeling ko, lamang pa rin si Third D ng konti lang kasi nakapalag na si Nego ng kahit paano. Congrats Third D, champion ng pedestal. Yeah! Yes, pero Tacoma, shoutout sa unknown, syempre kay Third D, congrats. Sa totoo lang, naging madali yung decision, sa dahil naging madali yung decision kasi nakita naman natin na may mga slip at may mga choke si Nego. Pero tutusin yung round 1, round 2, kung hindi siya mag-choke, tangina, pwedeng salpukan yun o pwedeng yung tabla yun, at yung round 3 na lang yung maging deciding factor. Pero kasi wala expectation masyado kay Nego eh. So talagang kung ano ipapakita niya ngayon, kaagatin ng tao eh. Pero yun naman yung naging advantage ni Third D. May ina-expect na sa kanya yung tao, pero hindi lang yun yung pinakita niya, kaya deserve niya talaga yung kampiyonato. Congrats Third, let's go. Yo, ako nga pala si Lipcram. Finals, Nego G versus Third D. Ang binoto ko si Third D. Although all 3 rounds ko siyang binoto, pero lahat gahibla lang yung pagitan. Yung pagitan niya gahibla lang kasi sobrang lakas ni Nego G. Pero mas tinitignan ko doon kung sino mas direkta sa kanila tumama eh. Yes. Direkta tumama. Si Nego G, ang dami niyang moment talaga na alam mo, sa kanya din nabibitin siya sa huli. Nakaano pa doon yung mga performance niya. Yan ang pinakamahalaga sa finals. Konting slip-ups, konting problema. Masisilip yan lalo kapag finals. Kaya sa akin, kung round 1, pwede ko pa yung nibigay kay Nego G. Round 2, round 3, Third D talaga. Iba pa rin yung direktang sumasapak, pang. Si Nego G naman, may mga ilang siyang haymaker talaga. Hindi natin matatanggi po na napakagaling ni Nego G. Di rin ako hindi sa nagulat. Nagulat ako na putang ina, ganun siya mag-battle kasi sa ko na siya nakilala. Sa kanta. Ayun. Third D. Nathan, binoto ko si Third D. Round 1 binigay ko yun kay Nego G. Kasi medyo para sa akin, nag-overtime ng konti si Third D doon. Mas lampas kay Nego G para sa akin. Pwede ko siyang pinakadikit nun na round 1 na yun. Bibigay ko kay Nego G. Round 2. Nagkataon na lang sa choke. Yung talaga yung nagiging problema hanggang 3. Kaya yun malinaw at hindi ka masyadong nahirapan kasi nga may choke. Padali yung decision. Third D. Congrats, champion. Tain na solid na battle to, pre. Wala na talaga akong mako-comment, no. So, yung kita nyo naman sa judging, wala na akong energy kasi puta, dun pa lang sa panonood ko sa battle. Sa dalawang MC na yun, wala na, sabi ko na lahat. So, congrats Third D. Sayang hindi ako nakapunta. Pasensya na, pero soon makakapunta rin ako. Hindi lang ngayon, pero mali mo next year or sa mga susunod na buwan, no? Hindi ko sure, pero
gusto ko pumunta, gusto ko manood, 'di ba? Yun lang. Congrats, wala na akong masabi talaga, lahat na nasabi ko. Congrats Nego G sa magandang performance pa rin, even may mga chokes ka. Siguro syempre hindi naman mawala yung kaba. So I think sa kaba yon kasi finals yon. 30 congrats, tangina, pinatunayan mo na ikaw ang big fish sa bracket, no? So tangina, lupit. So yung call out mo kay Class G na pedestal season 1 champ, sana magkatotoo, sana maglaban yun, no? MZ, ikasama yan. So yun. So yun lang, 30 congrats, tangina, solid ka sa gabing to. The best na performance mo to sa lahat na napanood ko. So yun, congrats ulit sa pedestal 2 champion 30. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out. Pinlip top ko to guys kasi andito si Boss Arik, no? So ayan.